Breaking news! PH Marine Corps bibili ng Spider Air Defense System. 3 warships ng China, malapit na sa shore ng Zambales. At ang pinakamalupit, mga pro-Duterte vloggers, nanganganib dahil sa fake news. Sa video na ito, mauunawaan ninyo kung bakit ang mga pangyayaring ito ay magkakaugnay at bakit kailangan ng bawat Pilipino na maintindihan ang kahalagahan nito sa ating kinabukasan. Pag-usapan natin ito ng masinsinan. Una, tingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa Western Mindanao Command, may 3 barkong pandigma ng China ang pumasok sa ating karagatan noong 2 ng Pebrero. Hindi ito mga ordinaryong barko. Kabilang dito ang isang Renhai-class cruiser na may dalang missiles, isang Jiangkai-class frigate, at isang Fuji-class replenishment oiler. Pero may kakaiba. Napakabagal ng kanilang paggalaw sa 4 to 5 knots lamang. At bakit complete package? Ano ang plano nila at malapit sila sa shore ng Zambales? Ngayon, pag-usapan natin ang ating kahandaan. Nakita ng Philippine Navy ang lumalaking hamon na ito. Kaya naman, nagpanukala silang bumili ng 10 high-tech na Shaldag Mark V fast attack crafts mula sa Israel na nagkakahalaga ng 16 na bilyong piso. Ang mga bangkang ito ay may kakayahang magpaulan ng missile kahit malayo ang kalaban. Ang mga missile boats natin ay magiging katulad ng mga reyna sa chessboard na magbibigay sa atin ng kakayahang protektahan ang ating karagatan. Maliit, mabilis, at may sapat na firepower. Small but terrible, ika nga. At sa isang malaking pasabog, bakit naman interesado ang ating Marine Corps na bumili ng Spider Air Defense System? Alam niyo ba na ang Philippine Air Force ay may 3 baterya ng Spider MR na worth $141 milyong dolyar? At ngayon, gusto ng Marines ng sarili nilang version. Remember, ang Marines ay nakafocus sa land defense. So, bakit ito importante? Kasi ito ang katapat ng mga aerial threats. Kaya nitong protektahan ang ating BrahMos anti-ship missiles mula sa aerial attacks. Parang may magic shield tayo na kayang sumalo ng mga missiles at eroplano ng kalaban. Pero may mas malalim pang usaping politikal. Binigyang diin ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na ang issue ng West Philippine Sea ay magiging pagsubok sa darating na halalan. Pero wait, bago ko sabihin yan, alam niyo ba na kasalukuyang may ongoing investigation sa House of Representatives tungkol sa fake news? Yes, 40 social media personalities ang ini-invite para sa hearing. Remember na ang pagkalat ng maling impormasyon ay nakaaapekto sa pag-unawa ng publiko. Nakakatawa po kasi dumaan din sa news feed ko in one of the social platforms. Through AI, biglang nag-kiss ang former president at ang former senator, Laila De Lima. How do we correct the effect of wrong information? What if this wrong or fake information pertains to matters of national security? Ayaw nating mag-engage ng war, but because of fake news, somebody triggered and initiated some of us to engage in an activity which we have been really opposing and avoiding. Kaya mag-subscribe na kayo kasi dito sa channel natin, makakasiguro kayong hindi fake news. Ngayon, habang busy ang House sa fake news investigation, nagbababa ng bombang revelation ang PCG. According to Commodore Tariela, ang West Philippine Sea ang magiging subukan ng ating pagkakaisa sa susunod na eleksyon.
Ang susunod na halalan ay magtatakda ng ating maritime policy. Kaya mga ka-Pulse Point, vote wisely. Bilang mamamayan, kailangan nating maintindihan na ang seguridad ng ating karagatan ay hindi lang tungkol sa mga barko at missiles. Ito ay tungkol sa pagiging matalinong botante, pag-unawa sa kakayahan ng ating sandatahang lakas, pagtukoy sa maling impormasyon, pagsuporta sa pangmatagalang seguridad ng bansa. Ang pinakamatalas na sandata ng Pilipinas ay ang mulat at nagkakaisang mamamayan. Manatiling mulat, manatiling matalino at tandaan ang pag-unawa sa mga isyung ito ang ating unang depensa.